Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Praise the Lord, hallelujah.
to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all of my heart, 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 my heart, with all of my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus, with all my heart. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God, the Most High God, the Most High God, the Most High God. Ayan, good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Blessed Saturday po sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi ako nag-isip ngayon kasi kanina ko pa tinandaan na ngayon ay Sabado. Kaya glory to God. Ayan, maraming salamat kay Dayan at kay JJ. Ay, mali. Yung Tatay niya po, si Oo JJ. nga. Ulit. O, parang kasi alam mo sa totoo lang, pag nakita niyo si JJ nung ganyang edad, tantan na tantan. Pati kumilos, pati yung itsura. Oo. Ngayon, tatay na tatay, sa tantan na. Thank you, Dayan and Tantan. Yan, pamangkin ko yun. Oo. Kaya, Si Dayan si ay Dayan, anak po ni Sister Venus. At si Tanta naman ay pamangkin ko po. Anak ni JJ. Ako nagturo doon. Yan yung mga isa sa mga talent na tinatago ko, mga kapatid. Hindi niyo po yun makikita kasi talagang itinatago ko siya. Itinuro ko na lang po yan sa pamangkin ko, kaya ganyan siya kagaling sumayaw. Wala, hindi sila nagre-respond. Wala. Sabado, ang lobat nyo, mga kapatid. Okay, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen. Amen. Okay. Pangpawala ng... Sige. Pangpawala. Amen. Siguro kasi hindi pa tayo nagpe-pray. Kaya, Sister Lisa, mag-opening prayer muna tayo. Salamat. Thank you, Lord. All glory and honor is yours, Almighty Father. Jehovah Rapha, our healer. Jehovah Shalom, our peace. Jehovah Jireh, our provider. Panginoon, maraming salamat sa napakagandang araw, bagamat may init, ito'y aming bitamina sa aming katawan, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, patubayan mo pa kami ng iyong banal na Espiritu. Kayo po ang mangusap sa araw na ito at gamitin mo po ako na mouthpiece ng iyong banal na salita. Lord, kami po'y walang magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa buong linggo na to,
Alam nyo, nakakatuwa yung pag-aaralan natin sa araw na ito, mga kapatid. Dahil ito ay magnanay. It's not clear kung sila ay mag-mother-in-law or magnanay na yung talagang direktang magnanay. Oo. Pero sila po ay dalawang babaeng importante sa buhay ni Timoteo. At ngayong araw na to, makikita nyo po kung ano ang pwedeng maging impact ng mga lola. Ang mga lola ay hindi lamang spoiler. They should also be teacher. Kaya po sa araw na ito, pag-aralan po natin at ibibigay sa atin ng ating kapatid, Sister Lisa Pangilinan, ang tungkol kay Lois and Eunice. Ayan, okay, Sister Lois Lisa. po sa English po yan. Sa Tagalog, ang pangalan niya Loida. Pero sa Loida? Loida. Sa Tagalog siya Loida. Okay. Nung Tuesday, sabi nga, si Virgin Mary, ang babaeng pinagpala. Nung Thursday, magbiyanan. Naomi and Ruth. Kahapon, magkapatid. Actually, si Pastor, lagi tayong pinagtatandem eh. Husband and wife tandem, mother and son, father and son. Ngayon, ginamit ko yung mother and grandmother tandem. Kasi gusto kong bigyan ng emphasis yung maglola sa buhay ni Timoteo. Thank you, Lord. Maraming, sabi nga there's no a lot of information, scripture regarding Lois and Eunice. Pero, isa lang impormasyon na makita natin sa Biblia, ang pangalang Lois and Eunice. Maraming nabanggit na grandmother sa Bible. Pero dito sa 2 Timothy chapter 1, verse 5, ito na yung only place where the term, yung grandmother, is actually used. Gusto ko pong basahin ito. Sa English po, 2 Timothy chapter 1, verse 5. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Sa Tagalog, napakaganda po. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang taglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa inyo ang pananampalatayang ito. Ito ay binabanggit nila kay Timothy. Thank you, Lord. Bibigyan ko lang ng konting background kung sino yung mga characters na nabanggit dito. Si Lois and Eunice. Si Lois po, sabi nga, kasi kanina nag-ano kami ni Sister Ria, mag-ina. Hindi, parang inano kasi maglola. Doon ako gustong yung maglola. Kasi napakalaking, sinabi nga ni Sister Ria kanina, impact sa buhay ni Timoteo ang dalawang babaeng ito. Si Lois, the grandmother of Timothy, she was a devout Jewess who had instructed her daughter and grandson in the Old Testament scripture. While Eunice, ito nga yung mother ni Timothy. She was also a devout Jewess. Pero she has married a Greek man eh. Tama. Diba? A Gentile. Therefore, masasabi nating unbeliever. Pero hindi yun naging hadlang para yung ma-prevail yung faithfulness nila kay Lord para ituro sa anak nilang si Timoteo. Ito naman ang isa pang karakter, si Timothy, or Timoteo sa Tagalog. Ang meaning ng pangalan niya, one who fears God. A native of Lystra. She was reared well and both his mother and grandmother taught him the scripture from infancy. Biruin nyo pagkabata o pagkapanganak pa lang, baka nga ibinubuntis pa lang talagang magkasama na yung mag-inang yun Lois helped rear Timothy and may indicate that Timothy's father had died or that the family all lived together, which was not uncommon. Uncommon kasi, sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, maraming ganito Wala yung father, maglola yung nag-aalaga sa anak. Kaya gusto kong emphasize na maglola tandem, mother and grandmother tandem.
Timothy's mother Eunice and grandmother Lois had become believers and had faithfully influenced him from the Lord. Talagang yung mag-inang to, dahil sila nga nag-alaga kay Timothy, malaking impact dun sa spiritual life ni Timothy. Although Timothy's father, sabi nga, apparently not a believer or a Christian, the mother Eunice and the grandmother, hindi nila prinibale na maituro kay Timothy ang talagang kinagisnan nilang pananampalataya. Possibly, through Paul's ministry, isa yan, ito yung sinasabing nakatulong sa pag-aalaga kay Timothy, yung Paul's ministry. Dito kasi, noong time na yon, siguro maaring ito yung inaatenan ng dalawang mag-ina eh. At lagi nilang isinasama si Timothy. At sabi nga ni Paul, they had communicated their strong Christian faith to Timothy even though the father was probably not a believer. Bagamat wala ng tatay si Timoteo, naging spiritual father niya si Paul. Kaya sa maagang pamulatan pa lang, naging kasakasama na ni Paul si Timoteo. Para tuloy, nakita ko ngayon dito sa atin, nagaganap na itong ganito eh. Na yung anak natin, maliit pa lang, naalala ko tuloy yung sinishare ni Sister Jennifer, nagpe-prayer meeting sila, buntis pa lang siya, maski Sister Joy, buntis pa lang sila, kasama nila hanggang sa nakapanganak, sinasama pa rin. Ganun na nangyari sa buhay ni Timoteo. May gusto lang po akong tatlong mahalagang bagay na gustong i-emphasize sa inyo kung bakit kumasasabing itong dalawang to, the great mother and grandmother, na tumulong sa buhay ni Timoteo. Ang una po, Lois and Eunice are women of sincere faith. Pag sinabing sincere, tapat, wagas, taus-pusong pananampalataya. While Paul certainly taught, mentioned, and encouraged Timothy in the faith, maliin pa rin niyang ipinahahayag na si Pablo ang kanyang inang si Eunice at ang lolang si Loida ang unang nagturo sa kanya. Kasi di ba nabanggit nga natin dun sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, laging itinidiin ni San Pablo na ang iyong lolang Loida, gusto ko lang banggitin uli, ang iyong lolang si Loida at ang iyong inang si Eunice, ang kumbaga yung pananampalataya, ang unang unang nagturo sa kanya, unang nagturo, hindi niya inaalis sa kaisipan ni Timoteo na dapat ang credit laging dun sa nanay at tatay. Bagamat siya laging kasakasama, sabi nga naging mentor niya, naging mentor ni Paul naging mentor ni Timothy si Paul. The faithfulness, these two once began Timothy's legacy. Yung dalawang babae ito, dito nagmula ang legacy of faith ni Timothy. The faithfulness of Timothy's mother and grandmother prevailed even though his father was probably not a believer or apparently not a Christian. Eunice's example shows that a mother should not defer the spiritual health of his children. Sa panahon na natin ngayon, hindi mo masasabing kahit hindi Kristiyano yung asawa mo, pero bagamat maagang namatay, hindi naging hadlang sa buhay ni Timoteo sa pamagitan ng kanyang nanay at tatay na ituro yung talagang pananampalataya nagmumula sa ating Panginoon. Pag sinabi kasing deeper, huwag iliban, tayo mga nanay, talagang yung unang dapat nating ituro, yung spiritual health sa ating mga anak. Kumbaga, pinasa ni Loida kay Eunice, at ngayon si Eunice, ipinasa niya ang pananampalataya kay Timoteo. Yan ang unang talagang mahalagang bagay na talagang sa buhay ni Timoteo, yung sincere faith na nakamtam niya sa kanyang mga ina at kanyang lola. Pangalawa, Lois and Eunice honor God's word and train Timothy. Sa 2 Timothy 14:17, ito yung mga huling tagubilin eh. 2 Timothy chapter 3, 14-17. Ito yung mga huling tagubilin. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong paniwalaan sapagkat
kilala mo ang mga nagturo nito sa inyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at hindi sa lahat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Marahil sa maurang kaisipan ni Timoteo, dahil nga sinasama siya ng kanyang ina at ang kanyang lola. Sabi nga sa galong karakter ng mag-ina, sabi ko nga, the best thing we can do for our kids is to instill in them from an early age the importance of reading, studying, memorizing, and obeying God's Word. Natutuwa ko yung ginagawa natin ngayon sa GMJ. Di ba, yung memorization? Hindi lamang po tayo sa atin. Mas nakakatuwan tingnan yung mga bata ngayon. Kumbaga, napasimulan na natin. At salamat sa Diyos, nandun tayo, nakalinya tayo sa tamang landas. At ito yung pangatlo. Lois and Eunice have godly influence in the life of Timothy. Ultimately, Timothy was not the only person to benefit from the godly influence of his mother and his grandmother, and also his spiritual father na si Paul. His spiritual father na si Paul nga, no? But the entire church in Ephesus reaped the benefits of the godly influence. Gusto ko lang ibanggitin sa inyo yung mga naging accomplishment ni Timothy, dahil sa godly influence na naging contribution ng maglolang ito. Probably no older than late or teens, early 20s, kasama na ni Paul sa journey niya si Timothy. And he had already distinguished himself as faithful, and elders notice him. Ito pa, Timothy served as Paul's representative of several churches, and now he was later become a pastor in Ephesus. Tingnan niyo yung naging impact na yun, no, sa buhay ni Timoteo. Kaya sabi ko, mother and grandmother tandem. Sa umagang ito, medyo, bagamat hindi natin masyadong narinig yung kwentong itong si Lola Eunice, gusto ko lang pong magbigay pugay at parangal sa ating founder na sabi ko nga, mahalin tulad kung ito ang naging Loida sa buhay natin, sa Comping Ministry. Alam naman natin na bukas, Mother's Day, pero mauuna na po akong bumalit sa mami. Kasi po siya po ang naging Loida sa kapanahunan natin sa Comping Ministry. Through mami with daddy, inintrust niya sa kanyang mga anak. At yung mga anak niya, may mga kanya-kanyang churches na rin. Dito makikita natin yung movement na, yung story noon, sa napapanahon ngayon, nagaganap na at magaganap pa rin. Sabi nga sa 4th generation. Kaya maraming salamat, Mami. Kasi, tingnan nyo bagamat hindi sa preaching yung iba ginamit. Ngayon, sa technical. Sabi ko nga, ako nga, hindi ko akalain makapagsalita sa harapan dito kasi ang alam ko lang, sa office lang. Pero yung bago naganap ito, through si Sister Ria din, meron kaming afternoon devotion Lahat kami nun may mga word na dapat i-share sa... Yung pala yung naging namin, parang kumbaga training. Kaya sabi ko, bagamat talagang pagka umupo ka dito, kinakabahan ka, pero ang banal na espiritu talaga ang magtuturo sa ating lahat. Kaya ganun na rin ang pasalamat ko sa Mami. Saluti kami sa iyo, Mami, sa ginawa mo, sa mga anak mo ngayon, sa mga anak ng anak niya. At ngayon, alam po natin sa 4th generation, may mga kaapu-apuhan. Kaya sabi ko nga, bakit kaya nabigay sa akin to? Na-realize ko, Lola, na rin ako.
may mga apo na ako sa mga pamangkin. Kaya, thank you, Lord. At gusto ko rin batiin in advance, hindi lang sa atin dito, naging Loida ang mami. Marami din sa mga members natin from North, East, West, and South. Banggitin ko na rin dahil para mabati ko na rin sila ng personal na Happy Mother's Day tomorrow. Sa North, tingnan natin si Nanay Soseng. Hand over by kanyang anak na sila, mga Barrera sisters. Tapos ginagamit din ng kanyang mga apo. Sa East, tinanawan natin ng mga radam. From Sister Sedi, ininta sa anak niya. Mention ko lang Sister Marichu. At yung mga anak niya, tingnan nyo, ginagamit araw-araw. From the West naman, tinanawan natin Sister Tere. Handed by down, ipinasa niya kay Sister Shane. At ngayon sa anak niya na si Waljun. West po yan, West. Sa East po yung Kiaradam. West po. At itong sa South, marami dito sa South. Gusto ko na rin banggitin sa South ang aking biyena na si Mami Auring. From Mami Auring, alam naman natin, from San Pablo, handed down sa kanyang mga anak. At ngayon, yung mga anak niya, nagkaroon ng anak, nagagamit na rin. Kaya kumbaga, yung buhay nung pala ni Loida at Yonis, sa napakapanahonan natin nagaganap at maaring magaganap pa rin sa 4th generation. Kaya saludo po kami sa mga nanay, sa mga lola na patuloy na dinadala ang kanilang mga anak sa gawain ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Thank you, Lord. Sister Lisa. So, yung commitment po in raising your children to know God's to know God's word more, ay hindi lamang po nakasalalay sa mga nanay. Kasama po dyan yung mga grandparents, sabi nga ni Sister Lisa. Baka mamaya yung mga lola, ha? Yung pong mga lola, sabi ko nga kanina, ay hindi lamang taga-spoil dapat ng mga apo. Sa totoo lang, maraming mga magulang, nirereklamo yung mga lola. Nahihirapan daw po silang magdisiplina ng mga anak dahil kumukontra yung mga lola, no? Pero dapat, sa pinakita dito, tandem nga, magkatuwang. Si Lois at saka si Eunice, yung nanay at yung lola, sa pagpapalaki kay Timoteo. Nakita niyo po yung influence. Makikita po kasi sa mga susunod na generation, yung influence ng mga present na naglilingkod kay Lord. At nabanggit nga isa-isa ni Sister Lisa, nakakatuwa kasi sa mga nakikita kong mga lola na sa Panginoon, meron talaga sa kanilang mga lola sa community natin na sila yung nagdadala instead of yung nanay. Yes. Si Sister Amy Hernandez. Yes. Si Sister Amy Hernandez, maliit pa si Alex, dala-dala na niya yon sa fellowship. Ngayon dalaga na si Alex, pero lumaki siya na umaawit kay Lord. Ngayon naman, si Tala naman ang susunod, sa mga Hernandez family. At yun nga, nabanggit nga ni Sister Lisa, si Sister Tere. Ayan. Marami po sa atin na mga lola. Si Nanay Nene. Nene Alaba. Si Nanay Nene Alaba, na witness namin ang impluensya ni Nanay Nene sa clan ng Balaba at Alaba. Sahul. Alaba at Balaba. Sahul kasi si Brother Vic na yon. So yung Alaba at Balaba na clan, nung kami ay pumunta ng Bohol, dahil grand reunion ng Alaba at Balaba, grabe, si Nanay Nene ang tinitingala nila lahat doon. Pag sinabi ni Nanay Nene, pupunta ako sa bahay mo, prayer meeting tayo. Walang yon, sa ayaw at sa gusto. Pero nakakatuwa, talagang sinusunod siya. So, yung pong influence na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, dapat gamitin po natin sa pag-i-instill
ng mga spiritual na bagay sa ating mga angkan. Ang galing nung mga yun. Kasi merong mga sa bahay kasi minsan umaattend ng prayer meeting, hindi man lang isinasama, anak, yung mga apo, isama po natin. Kasi alam nyo, tignan ninyo, hanggang ngayon pinag-uusapan natin yung legacy na iniwan ng lola at nanay ni Timoteo sa kanya. At ang pangalawang nakita ko po rito, nakakalimutan na po natin ito, tayong mga present Christians. We forget to mentor somebody para po sa gawain sa Panginoon. Isa pa rin yun na dapat natin ipag-pray talaga sa mga anak natin. Magkaroon ng mentor, ng spiritual mentor. Katulad ni Timothy, ang Oo. spiritual mentor niya is si Paul. Si Paul, oo. Pero nag-umpisa yon sa nanay at lola Yes, niya. kasi kasakasama. Oo, pero nung kasama na ni Paul, yun, tinuruan na siya ni Paul kung papaano ang pag-serve sa ministry. Pero yung kanyang spiritual na kamuwangan ay nagmula sa kanyang lola at sa kanyang nanay because sila yung kasama sa bahay araw-araw. 'Di ba? So, i-share natin yung sa mga bata. Tapos sa church, meron ngang mentoring na sinasabi. Halimbawa po, meron ginagamit ka ni Lord sa ibang area. Kailangan ang mentoring makaproduce ka ng isa pang kagaya mo. Yan yung natatandang kong laging sinasabi ng daddy kay Arnold. Gumawa ka ng duplicate mo para pag sinama ka namin sa Amerika, hindi mahihirapan yung maiiwan dito. Sino duplicate ni Arnold ngayon? O, tingnan mo, daddy pa yon. Dati yun laging Oo. sinasabi. So si Arnold, ilang taong ka na ngayon? 59 sa August. Okay, magsi-60 na si Arnold. Magsi-senior ka na, kaya sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mag-mentor ka ng susunod sa'yo. Ganon pala yun, mga kapatid. Kasi, maganda yung meron tayong tinetrain na. Kaya nga nagpe-pray tayo ngayon na may mga mag-worker na. Oo, discipleship ang tawag po doon. Nakakatuwa po, mamaya na yung Beb. Nakakatuwa po kasi yung ginagamit ngayon sa CSM Corps, yung mga volunteer workers natin sa youth, kung mapapansin ninyo, sila ay minentor ng kanilang mga magulang. Sino ang nasa CSM? Si Angel at si Dave Vito, na ang nagturo sa kanila at nagdala sa Panginoon, nanay nila. Sir Baby Si Vito. Sister Babes, na nung panahon na yon, di ba? Mag-isa Talaga, lang din siya. yes. Oo. So, hindi naging hadlang yung wala Single yung mom. asawa o single mom para hindi makapaglingkod kay Lord. Single mom yun noon, time na yun. Pero, nadala niya. At ngayon, nadala pa niya ulit yung kanyang estranged husband. Di ba? na kay Lord na rin. Ngayon. Tapos, si Shane, Sister Tere, ang nagdala rin sa kanya. Caudilia. Okay. Nasabi ko na ba kanina? Hindi pa. Sina Rose, ang nagdala si Connie. Mga anak, si Heidi, ang nagdala Sister Poleng. Di ba? Sino pa? Sila, ang mga Mercado Sisters, na lahat ng mga Mercado Sisters ay naging volunteer sa CSM. At ngayon, full-time worker si Jam. Ang nagdala, mami niya. Sina Jolly. Siyempre, na yung parents mga- niya. ito na yung mga Simon. bago- bagong ano na. Si Mamboy at si Ina. So, hindi po nakukontento ang mga magulang at sa mga lola na yung mga apo nila ay hindi rin makakilala sa Panginoon. So tayo po, wag din po tayong nananahimik tungkol sa ating spiritual na buhay. Kailangan lagi po yung isinishare at kailangan maging good example. Lois and Eunice must have been a very, very good example kay Timothy because napuri ni Pablo ang kanyang nanay at tatay, ang kanyang nanay at lola sa pamamagitan lamang ng pagtingin niya kay Timoteo. Di ba? Dahil sa ipinakita ni Timothy, nalaman ngayon ni Pablo na naging magandang halimbawa ang lola at nanay sa kanya. So mga kapatid,
Di ba? Nag-a-apply na naman dyan yung sinasabing, kanino bang anak yan? Yes. Di ba? Laging ganun eh, no? Oo. Bakit laging ganon? Siyempre. Siyempre, titingnan yung pinakaugat eh. Oo. Talagang ganon. Ikaw ang kasama. Ikaw ang nagpapalaki dyan eh. Alangan naman sasabihin, kaninong kapitbahay yan? Di naman sinasabi yun eh. Laging sinasabi, kaninong anak yan? Yan. Kaya, make sure na kapag ka sinabing, kaninong anak yan, ibig sabihin, kapuri-puri ang mga magulang yan. Hindi, kesa naman sa tinatanong, kaninong anak yan, grabe yung ugali. Diba? Mas maganda ngayon, pag tinuro natin sa kanila ang salita ng Diyos, kaninong anak yan? Ang bata-bata pa, marunong nang maglingkod sa Panginoon. Amen. Yan. Ikaw ay tatawaging Luis at Eunice pagka ganun. Thank you, Lord. Ha? Amen. Oo. Oo Nay, nga. Happy Mother's Day tomorrow. At nagmula rin kami niyan kasi nung time ng Guadalupe, Mm. prayer meeting, ang lahat ng workers dun sa bahay namin eh. Sa bahay namin kumakain yun after para prayer. palang kay, ano yan? Oo. Makati, no? Oo, headed by Sister Nene. Sister Nene Awang. Oo. Doon yung nagmula. Tapos, handed down by, kami nga, dalawa sa amin, ang naging worker. Thank you, Lord. Mm. Kaya, ayan, mga kapatid, habang malalakas pa ang mga lola na nandiyan, make sure po na meron kayong spiritual legacy na iiwanan sa inyong mga apo. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, salamat po sa Panginoon dahil yung mga napag-usapan nating mga babae, kaya tignan po ninyo, malaki ang role ng mga babae sa spiritual life din po. Although, the father should lead sa spiritual growth ng family, paano kagaya nga dito kay Luis at Eunice? Wala na yung early. Greek ang kanyang tatay. Siyempre, wala namang maituturo. Kaya, nag-take over yung nanay at saka yung Lola. Oo. So, yun po ang maganda rito. Kung ang kung ang father ay hindi ma-lead spiritually ang family because hindi pa siya nakakakilala kay Lord, the mother should take over pagdating sa spiritual growth ng family. Say, thank you, Lord, mga kapatid. Ganda na ng mga napag-usapan natin. Thank you, Lord, Sister Lisa, sa iyong pagbabahagi ngayon. Kaya, mga kapatid, mag-comment na po kayo ng game na. Para naman po masaya ang Sabado natin. Kasi, Meron pa. nakakalungkot na dahil dadalawa, tatatlo na lang, ha? Okay. Bago nga po pala ang lahat, meron lang po akong gustong basahin. Yung isang kapatiran po natin ay nanghingi ng prayer nung isang araw, di ba? Napag-pray natin dito, si Brother Bert, di ba? Oo, yung anak niya ay nalaglag sa hagdanan. Pagkalaglag niya, tumama yung ulo daw. Pero nangisay siya. Tapos hindi na makagalaw. Ilang taon na yung anak? Ilang taon na si Axie? Kasing Bali, laki apo ba yan ni Sister Josie? Apo Kasing ba yan? laki ni... Mas bata yata kay Dave ng konti. Oo, mas bata kay Dave ng konti. Ang pangalawa yon, yung pangalawa si Axie. O kasing ano ni Dave. Baka kasing edad ni Dave. So, ang nangyari, nataranta sila. Ako naiyak na nga at humingi nga ng prayer habang dinala sa hospital. It turns out, nung una, ang sabi, umokay na siya habang nasa kotse na, nakausap na raw nila yung bata. Sabi niya, "Ma'am, I'm okay," sabi daw niya. Pero dinala nga nila yon. So, nung sa CT scan, nakita nila na merong konting clot sa mescal na. Sa labas, makikita daw. Pero sa loob, thank you Lord, wala. Ngayon, pinadala sa EEG. It turns out, mga kapatid, na kaya siya nalaglag ng hagdanan, nawalan siya ng pandinig, at nagdilim ang paningin niya. Ang nangyari pala doon, yun daw po ay because of the use of gadgets. So, pinrohibit sa kanya. Kaya pala nabingi siya at biglang nagdilim ang paningin niya. Yan daw po ay epekto ng overuse ng gadget. Kaya ina-advise lahat ng mga magulang, alam niyo po ba na ilang taon yung sabi natin na hindi pwedeng gumamit ng cellphone? 12.
11 years old pababa po pala mga kapatid ay hindi pa pwedeng gumamit ng gadget. Dahil po ang laki ng epekto ng radiation yan sa bata. 12 years old meron ng pangontra kahit papano pero 11 pababa ay wala po. Kaya wag niyo pong gawing nani or yaya ang mga gadgets. Sinasubstitute nila eh. Yes, kaya sabi ni Berto, isinyer lang niya. Ngayon, kailangan tutukan daw yung anak nila na maximum of 2 hours a day. Lamang sa mga 12 pataas. Tandaan ninyo, mga kapatid ha? Dwayne, makinig ka rito, Dwayne. Kaya pala tingnan natin, no, ang daming, Bawal ang cellphone. ang daming mga bata ngayon nakasalamin, Nakasalamin. na. Nakasalamin na, mas makakapal pa sa salamin ng mga senior. Alam nyo, marami akong nakikitang ganito pero walang ginagawa ang magulang. Mga kapatid, kahit na magalit na po kayo, do something about it habang maaga pa. Ang mga anak po ninyo ay hindi na marunong usap sa ibang tao. Alam mo rin, natutuwa ako sa ginawa natin ngayon. Yung exercise na volleyball, Oo. naging ano yun eh. Minsan nga, last test pa lang, wala pa ba magse-set up? Oo. Na be-break yung kanilang ano. Ibalik nyo po sila dun sa dating activities nila na walang kinalaman sa gadget, mga kapatid. Nakikiusap po ako sa inyo para po ito sa mga anak ninyo. Kahit po mag-iiyak ang anak ninyo, huwag niyong bigyan ng cellphone, mga kapatid. Grabe, ano nga Pagbalik daw natin yung laro nung mga Pilipino dati ngayon. Oo eh. Siyatong, patintero, At saka, karamihan sa mga bata ngayon, Hindi nila alam. hindi marunong makipag-usap sa ibang tao. Kasi, kahit na nasa bahay, may dumating na hindi nga mag-aangat ng ulo eh. Nakaganyan, kahit may nakita silang dumating, hindi mag-aangat ng ulo para bumati dun sa dumating na bisita. Minsan sasabihin, ito yung anak ko, na hindi man lang titingin sa bisita kasi mawawala yung game nila. Tapos, pag nasa mesa, kumakain, cellphone pa rin ang hawak. Kakain lang, pipicturan pa yung kakainin. Ano ba naman yan, mga kapatid? Ano na po nangyayari? Kaya ngayon pa lamang, maaga pa lamang, do something about it, mga kapatid. Hindi po mamamatay ang anak nyo sa iyak. Kahit mag-iiyak, huwag nyo pong hahayaan na nakababad sa cellphone kasi masama po yan sa health. Hindi lang health, masama na rin sa ugali. Maganda yung ginagawa natin ngayon eh. Yung sa GMJ na yung memorization. Oo. Ganun yung mga anak Tama. natin. Si Waljo, tingnan na lang na. Pasahuluin natin ngayon beatitude na tayo. Oo nga. Kaya mga kapatid ha, gawan po natin ang paraan. Huwag pong nakikinig lamang. Kailangan gawin natin para sa ikabubuti ng ating mga anak ha. Thank you Lord po. Pasensya na po, hindi po tayo naninermon. Nakikiusap nga po para sa ikabubuti ng mga bata. Okay, Sister Lisa, ang lahat ng may birthday sa araw na ito. Amen. Sister Chiki Riosa, batiin din natin, di ba pumasal? Oh. Thank you, Lord. Sister Marie Mugot, na nasa Japan. Thank you, Lord. Si Sister Marilyn Gonzalez. At si Mael. Sister Elma Javier. Mael, happy birthday na nasa Canada. Amen. At anniversary din ni Brother Rod and Sister Remy Andres. Ng Andres Clinic Prayer Group. Happy anniversary po! birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary.
Lord. Sabi po ni Brother Patrick Besite, sa pag-aaral daw, yung blue light na nanggagaling sa cellphone ay very harmful sa retina nung eyes, especially sa mga batang user. Kaya po, mga kapatid, ingatan, kaya si Axie nagdilim daw ang paningin, kaya nawala yung ano niya sa hagdanan, kaya siya nalaglag. Kaya po, ingatan mga kapatid, ang inyong mga anak. Radiation is very dangerous to your eyes and brain. Okay. Huwag nating tustahin ang utak ng mga bata sa radiation. Okay. Ngayon, tignan natin kung hindi natusta ang mga utak sa memorization. Kahapon di tayo nakatawag. Tawag tayo ngayon. Sa, ikaw bumunot. Eh, magandang habit to eh. Kasi kahit nasa labas yung mga kako-worker ko, kala ko kung ano yung binubulong, yung pala nagsasaulado. Oo, tama. Kaya kahit na konti lang yung mga kapatid natin mag-join dito sa loob, diretso pa rin natin yan. Aba, si Brother Dodi, Balanggit. So, ang natawag pala nung una ay Sister Venus. Oh, di! Tignan natin kung hindi natusta yung utak. Irami mo muna yung mic dyan, di. Ayan. Thank you, Lord. Ready ka na, di ba, di? Konting hinga. Urong daw ng konti, di. Puto lang iulo mo eh. Ayan. Good morning, mga kapatid. Okay. Hinga lang po ng konti. Alisin mo na lang, nakaganto naman kami para hindi ka mahirapan. Ayan, thank you, Lord. Hallelujah. Mhm. Sa Ten Commandments, the Ten Commandments, number 1, you Me? shall have no other gods before me. You shall Me? not make any idols. Okay. You. You shall not misuse the name of the Lord your God in vain. Okay. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet. Kakayo ko Ayan. kasi yan. Thank you, Lord. Oh, memory verses. Sa ating memory verses, 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. You forgot. Isaiah 55, verse 8, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Ephesians 6:10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of your might. Romans 10:12-11, work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion. Romans 10:17, faith comes by hearing, and by hearing the word of God. 1 Chronicles 16:23, sing to the Lord, all the earth. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Psalm 31:24, be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. Psalm 119:11, your word is hidden in my heart, that I may not sin against you. Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you,
because he trusts in you. Psalm 84:11. For God is a sun and shield. The Lord gives grace and glory. No good things does he withhold for those or from those who walk uprightly. Matthew 4:4. But he answered and said, It is written, Man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Philippians 1:6. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Amen. Mark chapter 5:34. Oh, paborito natin yan. Ang paborito ni Sister Rita. And he said to her, Daughter, Okay. your faith has made you well. Go in peace and be healed for your afflictions. Okay. Lamentation 3:22 hanggang 23. Hindi 23 to 22, no? The steadfast of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. They are new every morning. Isaiah 23:6. Surely goodness and mercy. He will keep him in perfect peace. Psalm yun, 20. Psalm 23:6. Okay. May favorite yan. Okay. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 145:18. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. John 6:35. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never be hunger, and he who shall believe in me shall never be thirst. Sige. Shall never be thirsty. Ano pa? Ang daming baon ni Minister Dodi, Sa Romans 10:17. Parang nasabi mo na. Nasabi ko na po. Kaya, iba naman. Psalm 37:3 and 4. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Psalm 121:1 and 2. I look to the mountains. Kantahin mo nga yan, Di. I look to the mountains. Where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. Ayan, hanggang doon lang po muna. At saka meron pa. Kantahin mo rin Isaiah yan. 43:7. They are my own people, and I created them
to bring me glory. Glory. In Jesus' name. Dagdagan mo naman ang dagdagan mo naman yung kay Minister Dodi dahil ang dami. Nangangawit yung mga Dagdagan mo ng lip liner. Para kay Sister Venus. Oo. Thank you, Lord, Minister Dodi. Ang daming baon ni Minister Dodi. You did a good job. At magaling ka na talaga, di. No. Naka-memorize na siya ng pagkadami-dami. Glory to God. Hindi na siya nahihilo. Hindi na siya nahihilo. At nahilo yata siya, kaka-memorize. Kaya siya nagka-vertigo eh. Thank you, Lord. Ang daming baon ni Minister Dodi. Allah! Magandang exercise yan Di. ng mga bata. Eto, tignan mo ang ano sa'yo ni Sister Rita. Talaga tong si Red Lady. Tignan mo yung comment sa'yo ni Sister Rita. Madami pong baon yan. Nilagay sa tiyan, kaya malaki yan. Hindi dahil sa pagkain ng food physical. Di, wag mo na nga isama sa Bicol tong si Sister Rita. Oo nga, ino-okray ka, oh. Ah? Thank you, Lord. Ang daming baon ni Minister Dodi. Sige, ngayon naman, hindi natin natawag. Alam nyo, sila pa rin yung kahapon. The ever faithful. Oo, ano ba nangyayari sa inyo, mga kapatid? Bakit sila pa rin tatlo yung kahapon? Sige, tawagin natin ngayon ang isa sa kanila. Sister Rose Orpilia, si Sister Tita ng Pangasinan, at si Sister Connie Manalad ng California. Amen. O, sige, tignan natin kung sino sa kanila. Oh, tingnan mo. Connie Manalad. Oh, ayan. Kahapon, hindi raw siya hindi daw siya nakapag-game na. Naaliw daw siya sa kwento ko, kaya nakalimutan niyang mag-game na. O yan. Sister Connie, ikaw talagang Oo, matatawag. Tignan mo nga naman, Siya po ay nasa California ngayon, pero originally from Mendez Outreach natin. Connie. Ano yan? Ano? Hello! Kamusta ka na? Mabuti! Good morning, Coffee Family! Amen. Kamusta dyan, Sister Connie? Ano ang weather dyan sa California? Medyo malamig pa pero incoming na yung summer, spring na maganda kasi ang daming mga bulaklak. Ayan, okay. Nakakalabas ka? Medyo, okay ba? Delayed ba ako? Hindi naman. Hindi naman, hindi. Kasi nanonood pa lang ako ng tumatawag ka na. Hindi ko nakikita yung Tayo ang delay. Baka nga may konting delay siguro. Seconds lang yan. Okay. Oh, ayan. Nervous na naman ako. Oh, ready ka na eh. Ikaw naman eh. Hinihintay mo to. May fans ako yung yung mga pasyente ko, pinapakain ko. Kaya nandito ako naghihintay. Thank you, Lord. Okay. Ready, Sister Connie? Okay po. Okay. The 10 Commandments of the Lord. You shall have no other God before me. You shall not make an idol. You shall not take the name of your God in vain. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor, and you shall not covet. Yay! Meron kang memory verse? Yeah. Yes, meron po. Okay. Okay. From the Matthew 16:24, Jesus said to the disciple, if anyone, ano ba yan? Sige lang. If anyone desires to follow me,
uh, if anyone desires to follow me, Let him, wait. let him deny Let himself. let him deny himself, take up his cross, and follow me. Amen. And Isaiah 43 verse 7, they are my own people, and I created them to give me glory. Okay? Psalms 50, wait, 50, Psalms 54, and ano ba? Psalm 16 verse 24, tama ba? Psalm 16 verse 24, be strong and courageous, all you put your hope in Jesus. 24. At tama ba? Tama? Psalm 16:24. Okay. Psalm 16:24 ba? Tama ba yun? Wait. 1 Peter 6:23. Wait. 1 Peter 6:23. 5:7. My God. 1 Peter 5:7. 1 Peter. Okay. 1 Peter. Wait. 1 Peter 5:7. That's casting all. Oh, wait. Tama. Wait. Casting all your cares to Him because He cares about you. Amen. So, Psalms 42 verse 1, as the deer pants to the stream of water, so my soul pants to you, my God. Amen. So, Isaiah, oh my God, may tumatawag. Isaiah 9:6. Okay. Isaiah 9:6. For us a child is born, to us a son is given. The government shall upon his shoulder. His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty Father, Eternal God, the Prince of Peace. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. 1 John 4:7 to 8. Beloved, let us love one another, for love is from God. Whoever loves is born of God and knows God. Whoever does not love God, Naglag na. hello? Okay po ba? Okay. Okay, God is love. Psalm 56 verse 3, when I'm afraid, I will put my trust in you. Meron. Psalms 56 verse 1, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. The right spirit within me. So Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Matthew 6:44. Jesus answered. Wait. Matthew 4:4. Matthew 4:4. Jesus answered, man shall not live by bread alone, but in every word that proceeded from the mouth of the Lord. Amen. Psalms 119 verse 11. The word have I hidden in my heart, Tama. that I might not sin against thee. Okay. What?
Lamentation 3:22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His faithfulness shall never end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Um, wait. Psalms 37, verse 23 and 24. Psalms 37, verse the steadfast love of the Lord. No. Wait. That's Psalms 100. That is Psalms 145, verse 18. O, sige. Psalms 145, verse 18, the steadfast love of the Lord. Yeah. Tama ba? Hindi, yung kanina. Mali, oh my God. Ano ba yan? Psalms 141, ako, nalilito na ako. Ano pa ba? Ang dami kong pinabisa. My God. The Lord is near. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord listens to hanggang doon na lang pala yun. Wait. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and leaves everyone. So, kanta yun eh. Wait. Psalms. Oh my God! Ano ba yun ako? Nawala ako ng mental block. Oh my God! Wait. My God, ano pa ba? Okay. Sister Lisa, surely goodness and love will follow me all the days of my life. And Psalms 23 verse 6, surely goodness and love will follow me All the days surely of goodness my and love life. will follow me every day of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Oh my God! Okay lang. Oh my God! Ano yung mental block ako? Okay lang yan. Okay lang yan. Madami Wait, na wait. yun. Okay, yan na lang muna, Sister Ria. Alis kami sa ano. Oh my God, mental naman ako. Ayan, okay lang. Alam ko naman, ano Okay. yan. Alam ko yan, na-memorize talaga pong nakakakaba, mga kapatid. Na-memorize nila lahat. Nakalista sa kanya. Meron siyang listahan. Di bale, Sister Connie. Hindi bale. The Lord acknowledge your effort. Effort mo talaga. Alam ni Lord yan. Talagang nakakakabalang. Sister Connie, congratulations. Congratulations once again. Ito yung regalo mo. Yay! Pass the prize to Sister Lisa Pangilinan. Ayan. Thank you, Lord. Sister Connie, thank you, Lord. Pinasa sa akin. Sister Connie. Mendes, at sa lahat po ng county family, at sa nanay at tatay ko, kay Sister Angel, at kay Tatay Piping, at sa mga kapatid ko. Happy Mother's Day. Sabi mo kay Mami Glory to Angel. God. Ayan. Thank you, Lord. Sister Thank you, Connie. Lord. Happy Mother's Day po, everyone. God bless. Lord. God bless you. Ayan. Okay, bye-bye. Ayan, si Sister Connie, kahit nasa trabaho, naghihintay lang daw siya ngayon na magpakain sa pasyente. Alam nyo, ito yung mga taong walang sinasayang na araw at oras. Talaga pong ayaw nilang hindi makapanood ng ating Good Morning Jesus. Kaya maraming salamat po. Okay, dakunan po tayo ngayon sa ating new song of the week kasi ito na yung last na araw para dito sa ating new song of the week na ang memory verse po natin ay isinama na nung ating, sige basahin mo sa. Matthew 16 verse 24. Then Jesus said to his disciples, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Yan. Thank you, Lord. Ngayon po, dako tayo sa ating new song. And after the new song, ang atin pong
awit ng pag-ibig ng Mamiligaya na segment at meron po tayong kapatiran na kasama ngayon mga kapatid. Kung kayo po ay matagal na sa Comfy, kilalang kilala nyo pa rin siya. Kaya abangan nyo po, huwag kayong aalis at live po yan na nandito. But before that, pakinggan po muna natin ang new song of the week na sung by Brother kay Doc Mon Fidere, composed by Sister Jen Beltran. With you, I have nothing to fear. Trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. For you are faithful, that's what you are. You never leave me, you're never too far. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. Ooh. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. Who can ever defeat me when I am with you? You never leave me, your love is so true. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. With you I have nothing to fear. With you I have nothing to fear.
fountain, bringing life to my longing soul. Thank you, Lord. Magandang umaga po muli, mga kapatid. Narito tayo muli sa ating bagong segment, mga awit ng pag-ibig. Sa araw pong ito, meron kaming inihandang 3 awitin. Pero bago po tayo dumako dyan, ayaw nyo pong balik-balikan ko yung nangyari last week. Agaya po na sabi ko na ang awitin po kasi ng Mami ay talagang para sa all walks of life, all types of music, all types of tiempo, meron siya. Meron tinatawag na song of praise, song of worship, song of thanksgiving, song of admiration, everything kompleto siya. Pero itong araw pong ito, hayaan niyo pong balikan natin ito tinatawag na song of praise para ma-refresh po tayo tungkol sa paano ba dapat tayo magpuri sa Panginoon. Ngayon, si Paul po, meron sa sinabi sa Ephesians, Book of Ephesians, chapter 5, verse 19, ang sabi po rito, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Yun po ang pinakamaganda, singing and making melody with your heart to the Lord. Yan ang mamiligaya. Lagi siyang merong awitin sa puso, lagi siyang may mga nota sa puso, na kaya pag siya'y kausap mo, pag nagsimula na siyang i-conduct morning devotion, lagi siyang umaawit. Hindi siya nawawala ng awitin. Now, meron po mga basic questions na gusto kong balikan para bang tingnan natin muli ang ating mga sarili. No? Kagaya po ng, so what is the most important things in life? Ano nga po bang pinakamalagang bagay sa buhay ng tao? Well, and first and foremost, ayon sa survey, ay to earn a living. Maraming tao talagang naghahanap ng ways, paano sila mabubuhay, paano babayaran ng mga bills and everything, tuition fees. Pangalawa, to get saved and go to heaven. Well, yun naman talaga ang gusto natin, di po ba? To get saved and go to heaven. To serve God, yes. Pero alam niyo po ba ako'y naniniwala, no, based sa mga scriptures, na ang first and foremost important things in life, and that is to praise God. Magpuri, magpuri, magpuri sa ating Panginoon. Last week, naging natin to word of the verse of the week, that God created us to give Him glory. Tayo magpuri, magpuri, magpuri. Now, the second question is ganito po. What is the chief end of man? Hindi niyo po ba na minsan naitanong to sa inyong sarili? Ano nga ba ang chief end of man? Well, ang man's chief end is to glorify and to enjoy Him forever. Yan po lang talaga ang chief end. Naalala ko, meron pong 5 purpose why God has created us. At ang pinakaano po talaga dyan, we were created by the Lord to serve Him, hindi lamang to serve Him, to be like Christ, for a mission. Talagang mission natin talaga to reach out lahat ng mga tao. Now, balikan natin po yung praise, the word praise. Ano nga ba ang meaning nito? Well, basically, ang meaning ng praise is to bestow approval upon. Pangalawa, to give honor, to worship, to glorify God. At sa Hebrew word po, ang Hebrew word for praise is yada. Ito po napakahalaga nito. Maaring hindi lahat ng tao ay na-educate how to praise God. Pero nung siguro mga more than a decade, nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng interaction sa different churches at nakita ko sila kung paano mag-praise and worship. Surprisingly, siyempre, dahil sa hindi ako masyadong na-educate tungkol dito, nagugulat ako how they praise and worship God. Kasi ito pong yada, when it speaks of yada, ay to stretch out the hand. Ganyan. Both hands. Stretch out the hands. That is to hold out the hands in reverence. Bihira sa atin ata na during praise and worship na talaga, they raise their hands.
iba medyo nahihiya, maaaring nagiging conscious whenever they sing to the Lord. Pero totoo, pag sinabing yada, talagang both hands, naka-stretch yan. Hindi lamang po kundi to open the hands, open yan. Hindi po ganon, kasi pag ganon, himagsikan yan, away po yan. Kundi open hands and let go of everything. Now, ano ba yung sinasabing everything? Well, worries, anxieties, lalo po mga problema. Now, once we praise God, let go of everything. Let go of everything. Ngayon, if we hold the Lord in the highest state of respect and admiration, highest respect, it will be very easy for us to praise Him. If we really respect God, hindi ka magiging conscious sa iyong katabi, na kung ano yung ginagawa nila, kundi talagang gagawin mo lahat to praise God. Andiyan, pwede kang tumalon, pwede kang magsayaw, everything you can do. Kasi nga, ito'y out of your respect and admiration before God. Now, isa pong napakahalaga, tandaan po natin, when we talk about praise, ang praise is obligatory. Sa Tagalog, pag obligatory, sapilitan. Kailangan, you have to praise God. It is obligatory upon angels, obligatory upon saints, nations, children, high and low. When you speak of high and low, we talk about the kings, the princesses, the queens, the presidents, the vice presidents, the senators, everybody. Kailangan you have to praise God. Hindi lamang po yun. It is obligatory upon young and old, upon all creation. Lahat tayo, creation. Kaya nga po, sabi nga po, pag hindi tayo nag-praise, gagamitin ng Panginoon ng mga bato para magpuri sa Kanya. Look at the waves sa karagatan kung paano sila mag-praise. Nakakatuwa. Now, paano ba tayo dapat mag-praise ngayon kung ito ay isang obligatory to sa atin? Well, sa Psalms 47 verse 7, ang sabi dyan, "For God is the King of all earth. Sing praises with a skilled heart," o sing skillful song. Ibig sabihin, with full understanding. Maaaring marami po sa atin, hindi natin kilala talaga kung sino yung ating pinipraise. Kilala ba natin siya as the sovereign God? A God who is perfectly wise? A God who perfectly loves us? Maaaring kulang sa understanding na kailangan maunawaan natin why we raise our hands, why we sing to the Lord. Pangalawa, with the soul. Sa Psalms 103 verse 1, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me." When we talk about soul, nandiyan po yung speaks about the reason, speak about the conscience and the will. Pag sinabing reason, ito po yung strong discernment between right and wrong, which is talagang tama na, you have to raise your hands, you have to sing praises to the Lord, full understanding. And conscience, well, kailangan maging sensitive po tayo. Now, we are in the presence of the Lord. We are in the presence of the Lord, and yung will, yung ating decision. Pangatlo, with the whole heart. Sa Psalms chapter 9 verse 1, "I will praise thee, O Lord, with my whole heart." Amen. At ang pang-apat, of course, with joy. Sa Psalm 63 verse 5, "My mouth shall praise thee with joyful lips." Amen. Ngayon, ito pong unang awitin ay itong sa awitin na Yagit. Ako rin po, nung nire-research ko siya, I was na-surprise po ako. Meron pala talaga sa Tagalog Bible ng Yagit. Ngayon ko lang na-encounter itong Yagit. Siguro hindi lang masyadong palabas sa Tagalog. Puro English ang aking binabasa. Anyway, pag sinabi pong Yagit, it is a Tagalog word. Tagalog word. But widely accepted in Bisaya, which means dirty, poor, rubbish, ibig sabihin worthless, useless waste, basura. Alam niyo, Mami Ligaya, para sa akin po, she is a very sensitive and observative woman. Sensitive in the sense na
madali niyang makita yung pangangailangan ng tao. Madali niyang masense kung kailangan mo ng love, kung kailangan mo ng prayer. Kaya yung such charisma na meron siya. At hindi lang po, very observative. Kaya siguro nung na-create itong Yagit, nakita niyo siguro ang paligid. At alam niyo po ba, hindi lamang po yun. There is a praise. Ang sabi, batang Yagit. Na ibig sabihin, street children or children that were left by parents and no one to take care for them. Sa Job chapter 30 verse 8, ito po sa Tagalog kinuha ko, sila'y parang mga yagit na walang kabuluhan. Pagkat mula sa lupain, sila'y pinagtatabuyan. Sa Psalms 58 verse 7, itapon mo silang katulad ng tubig. Sa daay, duruging parang mga yagit. Alam nyo, siguro kaya nung nakreate ng mami itong Yagit, na-relate niya to sa buhay nating lahat. Before we met the Lord, katulad din tayo ng mga Yagit. Sa book of Ephesians, sa James chapter 1, verse 6, sabi doon, being tossed by the waves. Nang buhay natin, walang direksyon, mahirap, hubad, na ang buhay natin, di malaman kung saan pupunta. Pero salamat na lamang, sabi doon sa awitin, ako'y hindi na isang yagit ngayon. Gumanda ang buhay ko. Ngayon po, pakinggan natin itong awiting Yagit at aawitin po ito ni Minister Arnold. Dave, Yona, Dayan, punta muna kayo dito. Ano po yon, Tito? May pakikita ko sa inyo. Upo kayo dyan. Yan. Okay. Nakikita niyo ba yan? Dave, anong mapapansin mo dyan sa napanood natin? Marami pong lumulutang sa dagat. Maraming lumulutang sa dagat. Alam niyo ba kung ano yung lumulutang sa dagat na yan? Kung ang tawag yan? Hindi po. Yan. Kung dito yung mga basura. Ang tawag dyan, yagit. Mga yagit. Ang yagit, yan ay dinadala kahit saan. Mga basura ng dagat. Walang direksyon yan. At ang buhay ng tao, kapag walang relasyon sa ating Panginoon, ay mistulang isang yagit. Walang patutunguhan. Nag-exist lang at minsan istorbo pa. Sakit ng ulo, ng bayan. Kasi walang relasyon sa ating Panginoon. Merong isang awitin dyan. Gusto niyo bang marinig? Opo. Opo. Okay. Ang buhay ng tao'y isang yagit, umaaloy, dumadaloy sa agos ng tubig. Kaliwa, kanan, di malaman kung saan. Ganyan ang buhay ng isang yagit. Ngunit ngayon sa Panginoon, gumanda ang takbo ng buhay ko. Ngunit ngayon tayo ay hindi na isang yagit. Gumanda ang takbo ng buhay ko. Ako'y masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Yan ang buhay ko. Thank you, Lord. Thank you, Mr. Arnold. At napakinggan niyo po ba yung mga lyrics? Tayo yung mga yagit. Salamat na lamang tayo binigyan ng Panginoon ng bagong buhay. Ngayon sa oras pong ito, na ito sa aking kaliwa, without further introduction siguro, si Sister Ginaina Tolo.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at it is really a great honor and a privilege na maging bahagi ako sa segment na to. And nag-flashback lahat ng buhay ko nung ako'y kasalukuyang tinitrain dito sa simbahan na to, sa Comfy. And I'm so privileged na kung nasaan ako, it's because of my good mentor, which is Mami. Praise Amen. God. Amen, amen. Thank you, Lord. Walang iyakan. Thank you, Lord. Alam niyo mga kapatid, kahapon nung kakaroon kami ng konting rehearsal, no? I was reminded by the Lord itong 2 Timothy chapter 2, verse 2. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Alam niyo po, Sister Ginaina together sa kanyang husband na bishop na ba siya ngayon? Di pa, no? So, okay. Si Pastor A.G. Tolo. Siya po isa sa mga contemporary ko rin way back 1983, 84. Yan active pagdating po sa mga outreaches. So, ba't ka binanggit yung 2 Timothy chapter 2, verse 2? Sabi po kasi doon, entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Presently, siya po ay choir directress ng isang malaking church. Kahapon, nagkikwentuhan kami kasi yung awitin ng kahit minsan. So, nagkikwentuhan po kami ni Brother Arnold. Nung sinasabi sa akin ni Mr. Arnold tungkol dito, sabi ko, alam mo ba, nakasulat na sa aking script yan, hindi ko lang alam kung sino ang aawit. Mr. Arnold, ano ba istorya nitong kahit minsan nga bang bakit napunta kay Sister Janina? Praise the Lord. During that time nga, sabi ni Sister Janina when she was being trained here as a full-time worker, talagang ever since talaga sa music ministry na po siya. At maski pa po nung kami mga bata pa, hindi nung maliliit pa kami kasi maliit pa rin. Actually, mga kapatid, mga kapatid ko po siya. Younger sister ko po. Si Sister Janina. Younger sister. Okay. Hello. Okay. Alam niyo po ang Mami na makwento ko sa inyo. Talagang she's really a worshiper. At walang oras na hindi umaawit talaga ang Mami. Minsan, 3:00 pa lang na madaling araw, sumisigaw na siya doon sa itaas ng disciples room ko sa nakikitulog. Sabi, Arnold, ganyan. Ngayon, isang hapon, tinawag ako ng Mami, Arnold, dali ka. Ang hilig lang yung gano'n. Sige, tumiklada ka. Titiklada ako sa piano, gano'n. Tapos, tiyempo, nando si Sister Janina. Sabi, halika, mayroon akong awit bibigay ko sa iyo. Sabing gano'n ng Mami. And this very song is, kahit minsan, di sumalang umawit. At yung pagkakabigay ng Mami, after so many years, hanggang napunta na nga si Sister Janina sa isang church wherein doon din siya ginagamit ng ating Panginoon. She come to realize na yung sinabi ng Mami sa kanya, talagang non-stop ang kanyang gagawing ito. Yan, si Sister Janina na magsasabi kung ano yung revelation ng pagkakasabi sa ng Mami. Amen. Totoo po lahat ng sinabi nila na ang Mami ay punong-puno ng awit sa puso. Lahat ng bagay na makikita niya sa paligid niya, it will turn out to be a worship unto God. And it ministers to the soul. Mas sabi nga po, konti lang additional that sometimes pag nagpipreach ang mga ministers, minsan may retaliation eh. But when you sing a song, even you rebuke it, they won't retaliate. Kaya ganun po yung gift sa Mami, ng Mami, na every time na may makita po siya sa paligid niya, it will be a worship and a song to minister to each one of us. At kasama po ako doon. That song that was given to me ay isang prophecy that this will be my life. Sige, Sister Janina, pwede bang awitin mo ito? Sige po. Para po sa Panginoon at purihin ng Diyos. Kahit minsan hindi sumalang umawit sa'yo,
hindi sumalang maghandog ng awit sa'yo. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan hindi sumalang umawi sa'yo. At kahit minsan hindi sumalang umawit sa'yo. Kahit minsan hindi sumalang maghandog ng awit sa'yo. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan hindi sumalang umawit sa'yo. Kahit minsan hindi sumalang umawit sa'yo. At kahit minsan hindi sumalang maghandog ng awit sa'yo. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan hindi sumalang umawit sa'yo. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan hindi sumalang umawi sa'yo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. At sa ating pong piano, of course, si Brother SJ, na binigyan din po ng Panginoon ng ganong talento. At meron kapot tinanong ko si Sister Jenay na, ano pa ba yung naaalala mong awitin? Ang sabi niya, Psalms 23. Yeah, sabi ko, sige, share mo bukas. Pwede bang pakiawit mo to, kapatid? Pwede kang tumayo. Sana po kayanin ko. Baka po kasi maiyak ako. Purihin po ang Diyos. Ito po yung kanta na nung binigay ito sa puso ng mami, talagang lahat naman tayo we experience. Come closer. The valley. Sometimes we are down, we are up. Ito po yung buhay natin bilang Kristiyano. But the Psalm 23 will always remind us that even though we walk to the valley of life or this darkness, He will be with us and He is preparing something for us. Amen? Hallelujah. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in the fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff
protects me. You prepare a banquet for me, where all my enemies can't see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that your goodness and love will be with me all my life. And your house will be my home as long as I live. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga kapatid, next week, abangan nyo pa po. Marami pa po tayong mga awitin na inihanda. Kaya magkita-kita po tayo next week. Thank you, Lord. Yeah, Miss Jane. You gave me a song, A song of love, my Lord. my voice rises up As a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I love you, my Lord. I love you like I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Thank you, Lord. Next week, Till next magkita po time, tayo. brothers and Amen. sisters, God Thank you, bless Lord. us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.